Samantala, malaking tulong ang irigasyon sa mga magsasaka. Sa ngayon, wala pang tanggapan ng irigasyon sa BARMM. Nagpapasalamat din si MAFAR Minister Abunawas Maslamama sa isinusulong na Bangsamoro Irrigation Act of 2022 sa BTA Parliament at sa isinusulong na Bangsamoro Irrigation Coordinating Office. Gagawin namin yan yung special irrigation. Yes, wala. Then malapad ang natin, bukirin natin na pwedeng irrigated. Technology rin yan. Irrigation technology rin yan. Simple technology natin. Meron din tayong matap na mga tao na pwede magtulong sa atin. Well, I think that's a very welcome. It's a welcome because it's a part of development. Salamat sa mga bill na yan sapagkat nakita yung dapat na gawin natin. Dapat na idagdag natin sa ating ekonomiya. Maraming trabaho naman. Maging apat na agriculture, fisheries, agrarian, then irrigation. Yes, dapat. Kasi malawak ang bukirin natin na unirrigated. Kasi kung irrigation, ma-predict mo na in 1 year, meron kang 3 harvest season. Kasi pagkatapos, hindi problem ng tubig. Kasi you can facilitate na magkaroon ng tubig. Kaya mo ma-predict na in 1 year, instead na dalawang harvest lang, ngayon pwedeng 3 harvest season. Every 3 months. Especially yung mga hybrid na mga palay, 3 months, 4 months, pwedeng anihin. Kaya mong i-predict na in 1 year for harvest. Yes. Merong mga center. Sa post-harvest facilities. Doon sa center, halimbawa, merong malaking buniga, halimbawa, center na kailangan merong maimbakan ng Yes. Ang panukalang Bangsamoro Irrigation Authority o ang Bangsamoro Irrigation Coordinating Office na bahagi ng Parliament Bill No. 42 o ang Bangsamoro Irrigation Act of 2022 ay layong magtatag ng isang regional body na mangangasiwa sa irrigation development, tutugon sa mga kakulangan sa patubig at magpapalakas ng agricultural productivity sa Bangsamoro. Nakatuon ang panukala sa pagpapalawak ng irrigation coverage at sa mas maigpit na koordinasyon sa National Irrigation Administration upang mas maayos at mabisang magamit ang mga water resources ng rehiyon. Layunin ng inisyatiba na paunlarin ang irrigation systems, bawasan ang kahirapan at palakasin ang food security, lalo na tinatayang 31% lamang ang potential irrigable area sa BARMM ang kasalukuyang napapakinabangan. Sa ilalim ng mga panukala gaya ng Bill No. 107-2021 at ng Bangsamoro Irrigation Act of 2022, iminumungkahi ang paglikha ng isang tanggapan o autoridad na magsisilbing coordinating body ng BARMM at ng National Irrigation Authority na tututok sa small-scale, communal at national irrigation systems. Noong 2023, nilinaw ng Department of Justice na hindi maaring akuin ng BARM government ang lahat ng assets ng NEA, kaya't ang saklaw ng kapangyarihan ng rehiyon ay mas nakatuon lamang sa Communal Irrigation System o CIS, mga sistemang itinatayo at pinamamahalaan sa aktibong partisipasyon ng mga magsasaka. Sa ngayon, patuloy ang diskusyon at public consultation na isinasagawa ng Committee on Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform upang mapabilis ang pagtalakay at pagpasa ng panukalang batas.